Ako si Daniel at sa kabila ng maraming taon na pagsasama namin ni Angela, may isang lihim akong itinatago. Isang lihim na tumatakip sa isang bahagi ng aking pagkatao. Sa lahat ng ito, nagpatuloy ang aming buhay na magkasama na parang walang alingasngas. Ngunit nitong mga nakaraang araw, tila lumalakas ang bulong ng konsensiya ko. Ang lihim na ito ay parang anino na sumusunod sa akin, malamig at hindi mapakali. Isang maaliwalas na umaga habang nagkakape kami ni Angela sa hardin ng aming bahay, napansin ko ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Ang dating mga ngiting punong-puno ng tuwa ay tila may halong pag-aalinlangan. Mahal, may gusto ka bang sabihin? Tanong niya, nakatitig sa akin na parang sinusuri ang aking kaluluwa. Alam kong oras na para isiwalat ang matagal ko ng kinikimkim. Kinagabihan, habang abala si Angela sa paghahanda ng hapunan, nagpa siya akong isulat ang liham. Ang mga salita ay tila dumadaloy mula sa aking puso. Bawat letra ay may bigat na parang bato. Angela, mahal kong asawa, may isang bagay akong dapat ipagtapat. Nagsimula akong sumulat. Sa bawat pagdampi ng lapis sa papel, nararamdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib, ngunit kasabay nito ay ang pagbigat ng aking konsensya. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-uusap kami ni Angela sa sala, inabot ko sa kanya ang liham. Hindi ko magawang magsalita, ngunit alam kong naiintindihan niya ang kahalagahan ng papel na ito. Daniel, ano ito? Tanong niya habang marahang binubuksan ng sobre. Nakatingin ako sa kanya habang unti-unti niyang binabasa ang laman ng liham. Ang tahimik na gabi ay puno ng mga diwabilang na emosyon. Nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib habang hinihintay ang kanyang reaksyon. Alam kong ang mga susunod na sandali ay magbabago ng aming buhay magpakailanman. Habang naglalakbay ang kanyang mga mata sa bawat linya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay naglalaman ng iba't ibang damdamin, pagtataka, kalungkutan at pagkabigla. Daniel, paano mo nagawa ito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Sa tono ng kanyang boses, ramdam ko ang pagguho ng mga pader ng aming relasyon. Naglakad siya palayo, lumabas sa pinto, at naiwan akong nag-iisa sa sala. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa aking balat, ngunit hindi ito makapagpawi ng init ng pag-aalala sa aking dibdib. Alam kong kailangan kong harapin ang mga bunga ng aking mga nagawa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang bahagi ng aking sarili ang umaasa. Umaasa na sa kabila ng lahat, may puwang pa rin para sa kapatawaran. Ngunit paano kung wala? Paano kung sa pagtatapos ng lahat ng ito, wala na akong matitirang pag-asa? Sa isang iglap, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Tumakbo ako palabas at sa aking paglabas nakita ko si Angela. Nakatayo sa kalsada, may hawak na bagay na hindi ko inaasahan. Matapos kong basahin ang unang bahagi ng liham ni Arturo, hindi ko maikakailang ang aking mundo ay tila gumuho. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang mga palaso na tumama sa aking puso. Bawat isa'y nag-iiwan ng sugat na hindi ko alam kung paano maghihilom. Ngunit sa kabila ng sakit, naroon ang pananabik na malaman ang buong katotohanan, ang lihim na itinago niya sa loob ng maraming taon. Sinimulan kong basahin ang ikalawang bahagi ng kanyang liham. Ang mga kamay ko'y bahagyang nanginginig, habang ang aking mga mata'y pilit na binibigyang diin ang mga letra na tila bumubuo ng isang bagong anyo sa aking isipan. Mahal kong Rosa, simula ng liham, tila ba may bigat ang bawat letra. Alam kong ang mga susunod na sasabihin ko ay maaaring hindi mo magustuhan. Ngunit umaasa ako na mauunawaan mo kung bakit ko ito ginawa. Sa loob ng maraming taon, may isang bahagi ng aking buhay na hindi mo alam. Napahinto ako, pilit na iniintindi ang kanyang mga salita. Ano pa ba ang hindi ko alam? Sa aming pagsasama, akala ko'y kilalang kilala ko na siya.
Ngunit sa bawat salitang binabasa ko, parang unti-unti siyang nagiging estranghero sa akin. Matagal ko nang itinatago ang lihim na ito dahil natatakot akong mawala ka sa akin, ngunit alam kong hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong klaseng pamumuhay. Hindi ko na kayang magkunwari na ang lahat ay maayos. Sa likod ng ating mga ngiti at tawanan, may isang bahagi ng aking puso na laging nangangamba. Ang bawat linya ng liham na ito ay tila pangungusap ng pag-amin sa kasalanan. Isang pag-amin na alam kong magbabago sa takbo ng aming buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa na sa huli ay mauunawaan ko siya. May anak ako, Rosa, isang anak na hindi mo kilala. Hindi ko sinasadyang magkaroon ng ibang pamilya, ngunit nangyari ito noong mga panahong hindi pa tayo ganap na magkasama. Isa itong pagkakamali na pilit kong itinatago. Hindi ko sinasadya, ngunit ang nangyari, hindi ko na mababawi. Parang bigla akong nabiling sa aking kinauupuan. Ang sakit na naramdaman ko ay tila isang matinding dagok na nagpatigil sa tibok ng aking puso. May anak siya? Ang katanungang ito'y paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan, sinisira ang bawat alaala ng aming masayang pagsasama. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, ngunit umaasa ako na mapatawad mo ako. Ang anak ko ay nasa probinsya at kailangang-kailangan niya ang pagkalinga ng isang ama. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo noon, kaya't nagpatuloy ako sa pagpapanggap. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang itago pa. Ang kanyang pag-amin ay tila isang patalim na unti-unting bumabaon sa aking dibdib. Ang galit, sakit at pagtataka ay tila sabay-sabay na bumabalot sa aking pagkatao. Paano niya nagawang itago ang ganito kalaking lihim? Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, paano niya natiis na itago ito sa akin ng ganoon katagal? Alam kong hindi ko mababago ang nakaraan, ngunit umaasa akong may puwang pa sa iyong puso para sa akin. Hindi ko kayang mawala ka, Rosa. Ikaw ang tahanan ko, ang buhay ko. Ngunit kailangan ko ring maging ama sa aking anak. Umaasa ako na matutulungan mo akong buuin muli ang aking sirang mundo. Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot. Ang liham ni Arturo ay puno ng pag-amin, ngunit ang sakit na dulot nito ay tila walang kapantay. Ang lahat ng ito'y biglang naglalapat ng mga tanong sa aking isipan. Paano ko haharapin ang katotohanan? Paano ko siya patatawarin? Ngunit bago pa man ako makapagpasya, isang huling linya sa liham ang nagbigay ng kakaibang takot sa aking puso. At may isa pang bagay na dapat mong malaman, Rosa. Isa pang lihim na mas malalim at mas masakit. Ngunit hindi ko pa kayang sabihin ito ngayon. Umaasa akong sa tamang panahon, magagawa ko rin. Ang mga salitang ito'y nag-iwan ng matinding kaba sa aking dibdib. Ano pa kaya ang hindi ko alam? Ano pa ang kanyang itinatago? Sa kabila ng pag-amin ng anak, naroon ang pangako ng isang mas malalim na lihim, isang bagay na maaaring tuluyang magpabago sa aming buhay. Ano ito? Sa kabila ng lahat, mahirap mang paniwalaan, ngunit naroon pa rin ang pangarap na sa kabila ng sakit, ang aming pagmamahalan ay magtagumpay. Ngunit paano kung ang susunod na lihim ay tuluyang magwasak sa aming mundo? Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado. Hindi pa nagtatapos ang kwento. Ang susunod na kabanata ay puno ng mga katanungan na kailangang harapin. Mga katanungan na maaaring magpabago sa lahat ng bagay na aming pinaniwalaan. Nakaupo ako sa lumang upuan sa sulok ng aming sala. Ang mga matay nakatuon sa piraso ng papel na tila nagpapabigat sa aking mga kamay. Sa wakas, kailangan kong ipagtapat ang matagal ko nang ikinukubling lihim. Ang liham na ito ang magiging tulay sa pagitan ng aming nakaraan at hindi tiyak na kinabukasan. Nagsimula akong sumulat, bawat letra'y tila bumibigat sa aking damdamin. Mahal kong asawa,
Matagal ko nang iniisip kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Maraming gabi akong nagising, tinatanong ang sarili kung tama bang ipagtapat ang lahat sa iyo. Ang takot na mawala ka sa akin ay palaging bumabalot sa aking puso. Subalit alam kong nararapat lang na malaman mo ang katotohanan. Nagsimula ang lahat ng ang ating pagsasama ay bago pa lamang. Tila perpekto ang lahat, ang mga ngiti, ang tawanan, ang pangarap na sabay nating binubuo. Ngunit sa likod ng mga magagandang alaala ay may isang lihim na pilit kong ikinukubli. Isang gabi, bumalik sa aking alaala ang mga pangyayari. Nagpunta ako sa isang pagtitipon na hindi mo alam. Isang pagtitipong nauwi sa pag-uusap, tawanan, at sa hindi inaasahang pagkakaibigan. Doon ko nakilala si Clara, isang kaibigan mula sa aking nakaraan. Sa simula, ang mga mensahe namin sa isa't isa'y walang malisya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng usapan ay nauwi sa mas malalim na koneksyon. Hindi ko sinasadya, ngunit nahulog ang loob ko sa kanya. Alam kong mali, ngunit may bahagi ng aking puso na patuloy na umaasa sa kanya. Ang mga liham na ipinadala ko sa kanya ang naging saksi sa mga damdaming hindi ko nais ipaalam sa iyo. Sa bawat paglalakbay ko sa labas ng bayan, ginagamit ko ang pagkakataong makipagkita sa kanya. Sa kabila ng lahat, patuloy akong bumabalik sa iyo, sa ating tahanan na puno ng pagmamahal ngunit may bahid ng kasinungalingan. Ngunit isang araw, natuklasan kong hindi na ito maaaring magpatuloy. Alam kong kailangan kong pumili at pinili ko ikaw. Kaya't unti-unti kong nilimot ang aming mga alaala ni Clara. Pinutol ko ang aming komunikasyon, binura ang kanyang mga mensahe. Isang desisyon na ginawa ko para sa atin, para sa ating pamilya. Ngunit kahit paman, patuloy akong tinutugis ng mga anino ng nakaraan. Kaya't narito ako ngayon, sumusulat ng liham na ito upang ipagtapat ang lahat. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Ang tanging alam ko lang ay mahal kita at iyon ang hindi nagbago. Habang sinusulat ko ang mga huling linya ng liham, nararamdaman ko ang bawat tibok ng aking puso. Ang takot na mawala ka ay tila isang bangungot na umuukit sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-asa ay nananatili. Umaasa akong mapapatawad mo ako na may posibilidad na muli tayong magsimula. Nakatapos ko na ang liham. Tinitigan ko ito ng matagal, nag-aalangan kung ano ang susunod kong hakbang. Sa wakas bumangon ako at naglakad patungo sa iyong silid. Ipinatong ko ang liham sa iyong mesa, umaasang sa pagbukas mo nito ay maramdaman mo ang sinseridad ng aking puso. Ngunit bago ako makalabas ng silid, narinig ko ang pagring ng telepono. Nagulat ako nang makita kong si Clara ang tumatawag. Hindi ko alam kung bakit siya nagdesisyon na makipag-ugnayan muli sa akin. Sa pagtunog ng telepono, naramdaman ko ang pagbalik ng takot at pangamba. Sa pag-aalinlangan, sinagot ko ang tawag. Hello? Ang bungad ko puno ng kaba. Matagal na tayong hindi nag-uusap, sagot ni Clara. Ang boses niya ay puno ng emosyon. Bakit ka tumatawag? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang pag-aalala. May kailangan kang malaman, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumusok sa aking damdamin. Hindi ko kayang itago ito sa iyo ng mas matagal pa. Ang pag-uusap na iyon ay tila isang cliffhanger na hindi ko inaasahang mangyari. Ang lihim na akala ko'y natapos na ay tila muling bumabalik upang guluhin ang aming buhay. Sa sandaling iyon naisip ko, ano kaya ang lihim na iyon na nais ipagtapat ni Clara? At paano ito makakaapekto sa aming pagsasama? Ang takot at pag-aalala ay muling bumabalot sa akin. Sa kabila ng aking pagtatapat, tila may bahagi ng kwento na hindi ko pa alam. Ang liham na isinulat ko para sa iyo ay isa palang simula ng mas komplikadong kwento. Umaasa akong, sa kabila ng lahat, ang pagmamahal natin sa isa't isa ay sapat upang malampasan ang mga pagsubok na darating. Sa kalagitnaan ng gabi,
Habang ang mundo ay tahimik at ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, ako'y nagmuni-muni sa harap ng mesa kung saan nakalatag ang isang piraso ng papel. Katabi nito ang isang lumang kahon na puno ng mga alaala, mga litrato, mga tiket sa sine, at mga liham na matagal nang hindi nabubuksan. Ngunit sa gabing ito, may isang liham na kailangan kong sulatin. Isang liham na matagal ko nang iniwasan. Habang hinahawakan ko ang panulat, hindi ko maiwasang bumalik sa mga panahong masaya pa ang aming pagsasama. Kung paano kami nagsimula, kung paano kami nagtawanan at nagpalitan ng mga pangarap. Ngunit sa likod ng mga nangiti at tawanan, may lihim akong itinatago. Isang lihim na sa tingin ko ay magpapabago sa lahat. Ang aking minamahal, sinimulan ko ang liham. Matagal ko nang iniisip ang araw na ito kung paano ko sasabihin sa iyo ang lahat. Alam kong hindi ito magiging madali at baka ito pa ang maging dahilan ng ating paglayo. Ngunit kailangan mong malaman ang totoo. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salita habang isinusulat ko ang liham. Naglaro sa aking isipan ang mga tanong. Paano na ang aming mga plano? Paano na ang mga pangarap na binuo namin ng magkasama? Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, alam kong hindi na tama ang patuloy na pagkubli sa katotohanan. Sa loob ng maraming taon, ako'y nabuhay sa isang kasinungalingan. Nagsimula ito bilang isang maliit na lihim, ngunit sa paglipas ng panahon, ito'y lumaki at lumalim. Isa itong bahagi ng aking nakaraan na hindi ko akalaing hahabulin pa rin ako hanggang na ngayon. Pilit kong kinakalma ang sarili habang patuloy na isinusulat ang mga salitang dapat kong sabihin. Sa bawat pagdampi ng panulat sa papel, tila ba bumabalik ang lahat ng alaala. Ang unang pagkikita, ang mga unang hakbang bilang magkasintahan, at ang mga gabing magkasama naming pinag-usapan ang aming kinabukasan. May isang tao sa aking nakaraan, ipinagpatuloy ko, isang tao na naging bahagi ng aking buhay bago kita nakilala. Hindi ko akalaing babalik siya, ngunit nangyari ito. Ang kanyang pagbalik ay nagdala ng maraming alaala at damdaming matagal ko nang binaliwala. Tumigil ako sandali upang makapag-isip. Alam kong ang bawat salitang isinusulat ko ay parang patalim na unti-unting bumabaon sa puso ng taong mahal ko. Ngunit ang katotohanan ay kailangang lumabas kahit gaano pa ito kasakit. Ang tao na ito ay hindi lamang bahagi ng aking nakaraan, ngunit siya rin ay may dala ng isang lihim na hindi ko inaasahang magiging bahagi ng ating kasalukuyan. Sa puntong ito, naramdaman ko ang pagbagsak ng luha mula sa aking mga mata. Hindi ko maiwasang maramdaman ang sakit at takot. Ano ang magiging reaksyon niya? Paano niya tatanggapin ang lahat ng ito? Ang lihim na ito, itinuloy ko, ay may kinalaman sa isang anak na hindi ko kailanman nasabi sa iyo. Isang anak na matagal ko nang itinago, sa takot na baka hindi mo ito matanggap. Sa bawat pagpatak ng tinta sa papel, tila ba bumabagsak ang mga piraso ng aking puso. Ang anak na ito ay bunga ng isang nakaraang pag-ibig na hindi ko kailanman naisip na makakaapekto sa aking kasalukuyan, sa amin. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, ngunit kailangan mong malaman na ang ginawa ko ay hindi dahil sa hindi kita mahal. Mahal kita at ang pag-ibig na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ka ngayon. Nang matapos ko ang liham, tila ba nawala ang bigat sa aking dibdib. Ngunit alam kong ang tunay na pagsubok ay darating pa lamang kapag ibinigay ko na ito sa kanya. Sa umaga, habang ang mga unang sinag ng araw ay pumapasok sa aming silid, iniwan ko ang liham sa kanyang tabi bago ako umalis. Naglakad ako sa dalampasigan, nag-iisa, iniisip ang maaaring mangyari. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko siyang nakaupo sa sofa, hawak ang liham na isinulat ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may kakaibang kalmadong bumabalot sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi,
May isang maliit na kahon, katulad ng kahon na iniwan ko sa mesa kagabi. May kailangan din akong ipagtapat, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang litrato ng isang batang babae. Ang mga mata ay pamilyar sa akin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam ko na ang aming mga lihim ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Isang kabanata na puno ng hindi inaasahang mga pag-ikot at tanong. At sa likod ng bawat pag-amin, ang pag-asa na sana'y magpatuloy pa rin ang aming pag-ibig. Sa wakas, narito na ako sa harap ng sulat na matagal kong kinatakutan. Ang mga salitang ito ay naglalaman ng lihim na halos hindi ko mailabas mula sa aking puso. Sa bawat pagdaan ng araw, ang bigat nito ay tila nagiging higit na mahirap pasanin. Ngunit ngayon, sa gabing ito, sa ilalim ng mga bituin na tila nagmamasid sa aking bawat galaw, kailangan ko na itong isulat. Mahal kong Elisa, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Ilang beses ko nang sinubukan, ngunit palaging nauuwi sa wala. Gayunpaman, narito na ako, nagtatangkang ilahad sa iyo ang katotohanan. Isa itong lihim na matagal ko nang itinago. Isang bahagi ng aking sarili na pilit kong ikinubli sa likod ng mga ngiti at yakap na ating pinagsaluhan. Tandang-tanda ko pa ang araw na una tayong nagkakilala. Ang iyong ngiti mo ang siyang naging gabay ko sa panibagong mundo ng pag-ibig. Sa bawat araw na magkasama tayo, lalo kong nararamdaman ang iyong kahalagahan sa aking buhay. Subalit sa likod ng masaya nating pagsasama, may isang bahagi ng aking nakaraan na patuloy na humahabol sa akin. Bago tayo ikinasal, may isang pangyayari sa aking buhay na pilit kong kinalimutan. Isang gabi ng kabataan, isang maling desisyon ang aking nagawa. Sa aking pag-iisa, may isang pagnanasa na pumasok sa aking isipan. Sa kawalan ng pag-iingat, ako'y nagkamali. Isang pag-ibig na wala sa tamang oras, isang relasyon na hindi ko kayang ipagtapat sa iyo. Siya si Ana, isang babaeng dumating sa aking buhay bago kita nakilala. Sa aming munting mundo, nagkaroon kami ng pag-asa na magkasama sa kabila ng lahat. Ngunit sa kalaunan, napagtanto naming hindi kami para sa isa't isa. Ang aming mga plano ay naglaho at kami naghiwalay ng landas. Subalit, may isang bagay na naiwan sa amin, isang lihim na hindi ko nagawang sabihin sa iyo. May isang anak kami ni Ana, isang batang hindi mo kailanman nakilala. Sa tuwing naiisip ko ang kanyang mukha, ang kanyang ngiti, tila ba pinipiga ang aking puso sa sakit na dulot ng pag-iwas ko sa katotohanan. Hindi ko siya nakilala at sa paglipas ng panahon, ang aming ugnayan ay tuluyang nawala. Sa tuwing naiisip ko ang kanyang kapalaran, ang pangamba at lungkot ay bumabalot sa akin. Mahal, alam kong mahirap itong tanggapin, ngunit umaasa akong mauunawaan mo ang aking kalagayan. Hindi ko binalak na saktan ka, ngunit ang katotohanan ay hindi ko na kayang ikubli. Ang mga tao ng pagsisinungaling ay nagdulot ng lamat sa aking puso na hindi ko na kayang itago. Sa aking paglalakbay sa buhay, palaging ikaw ang naging gabay ko. Ang iyong pagmamahal ay nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok. Ngunit ngayon, kailangan kong ipagtapat sa iyo ang lahat. Hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap, ngunit umaasa akong makakahanap tayo ng paraan upang magpatuloy. Habang isinusulat ko ang liham na ito, nararamdaman kong may isang bahagi ng aking sarili na tila lumalaya. Ang bigat ng nakaraan ay unti-unting nababawasan, ngunit ang takot sa iyong magiging reaksyon ay nananatili. Mahal, umaasa ako na sa kabila ng lahat ng ito, ang ating pagmamahalan ay hindi magwawakas. Ngunit bago ko tuluyang matapos ang liham na ito, may isang bagay pa akong hindi nasasabi. Kamakailan lamang nakatanggap ako ng mensahe mula kay Ana. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagbabalik sa aking buhay.
Ngunit may isang balita siyang ibinahagi sa akin. Ang aming anak ay nagkaroon ng suliranin sa kalusugan at kailangan niya ng tulong. Ito ang twist na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng aking lihim, ang aming anak ay nangangailangan ng pag-aaruga at suporta. Mahal, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, ngunit umaasa akong makakahanap tayo ng paraan upang makatulong. Alam kong mahirap ang sitwasyon, ngunit hindi ko kayang mag-isa sa pagharap sa problemang ito. Sa pagtatapos ng liham na ito, nais kong ipabatid sa iyo ang aking pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Umaasa akong mauunawaan mo ang aking kalagayan at sa kabila ng lahat ng ito, ang ating pagsasama ay hindi magwawakas. Mahal, ikaw ang aking lakas at inspirasyon. Kasama kita sa bawat hakbang ng aking buhay at umaasa akong magpapatuloy tayo sa kabila ng anumang pagsubok. Tapat na nagmamahal, Juan, habang nilalagdaan ko ang liham, naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa aking pisngi. Sa kabila ng aking takot, ang pag-asa na ang aming pagmamahalan ay magpapatuloy ay nananatili. Ngunit ang hamon na dulot ng aking lihim ay hindi ko pa rin alam kung paano haharapin. Sa likod ng bawat salita, ang pag-asa na ang aming kinabukasan ay magiging mas maliwanag ay patuloy na umaalab. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang liham na ito. Maraming taon na ang lumipas mula ng una kong maramdaman ang bigat ng lihim na ito sa aking puso. Ngunit ngayong gabi, sa tahimik na silid na ito, habang natutulog ka sa kabilang kwarto, tila bumibigat na ang bawat pagpikit ng aking mga mata. Hindi ko na kaya, mahal ko. Kailangan ko nang ilabas ang lahat ng ito. Sa tuwing nakikita kita, sa bawat ngiti mo, sa bawat yakap na ibinibigay mo sa akin, nararamdaman ko ang hagupit ng aking konsensya. Alam kong masaya tayong magkasama. Alam kong ang mga tao na ginugol natin sa pagbuo ng ating pamilya ay puno ng pagmamahalan, pagtitiwala at pangarap. Ngunit sa likod ng bawat pangarap na iyon, sa likod ng bawat masayang alaala, may isang bahagi ng aking sarili na hindi ko maibahagi sa iyo. Isang bahagi na palaging nagtatago sa dilim ng aking mga pangamba. Noong mga unang taon natin, palagi kitang tinitingala bilang isang taong walang kapantay. Ikaw ang naging dahilan ng bawat ngiti ko. Subalit may mga pagkakataong hindi ko na kayang itago ang katotohanan. May mga gabi na hindi ako makatulog. Ang tahimik ng gabi ay tila humihingi ng paliwanag mula sa akin. Ang mga bulong ng aking konsensya ay bumibigat lalo sa aking dibdib. At sa tuwing makikita kita, sa tuwing maririnig ko ang tawanan ng ating mga anak, ang bawat tunog ay tila isang paalala ng kasalanang hindi ko maamin. Nagkamali ako, mahal ko. Nagkamali ako ng isang pagkakamali na hindi ko alam kung paano itutuwid. Ngayong gabi, sa pagitan ng mga pahina ng liham na ito, umaasa akong malaman mo ang aking tunay na nararamdaman. Umaasa akong maunawaan mo ang aking pinagdaraanan. Matagal ko nang pilit na kinakalimutan ng isang tao mula sa aking nakaraan. Siya ay isang bahagi ng buhay ko na akala ko ay tapos na. Ngunit sa bawat pagkikita namin, sa bawat pagkakataon na nagkasama kami, naramdaman ko ang hindi ko inaasahang damdamin. Alam kong hindi ito tama. Alam kong ikaw ang pinili ko, ngunit bakit tila may bahagi ng puso ko na hindi ko maalis sa kanya? Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na mahulog muli sa kanya. Ang bawat pagkakataon na nagkasama kami ay isang kasalanan sa iyo, sa ating pamilya, at sa bawat pangarap na binuo natin. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pagsisikap kong kalimutan, ang nangyari, tila isang misteryo ang bumabalot sa aking pagkatao. Bakit hindi ko siya maalis sa aking isipan? Sa tuwing lumuluha ako ng palihim, sa tuwing dinadala ko ang bigat ng aking konsensya, iniisip ko kung paano ko nagawa ito sa iyo. Iniisip ko kung paano ko nasira ang tiwala mo, ang tiwala ng mga anak natin. Ngunit ngayong gabi,
kailangan kong tapusin ang siklo ng kasinungalingan. Kailangan kong ihinto ang pagtakbo mula sa katotohanan. Alam ko na hindi magiging madali ito. Alam kong ang paglalantad ng aking lihim ay isang bagay na magdudulot ng sakit, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na ito ang tamang gawin. Alam ko na ito ang nararapat para sa ating pamilya, ang pagkakaroon ng katotohanan kahit gaano pa kasakit. Mahal kita. Hindi ko ito sinasabi dahil sa kasalanang nagawa ko. Sinasabi ko ito dahil ito ang totoo sa puso ko. Alam kong maraming taon na ang nagdaan, ngunit sa bawat taon, sa kabila ng aking pagkakamali, ikaw pa rin ang pinili ko. Ikaw pa rin ang nais kong makasama sa mga susunod na taon. Ngunit paano ko magagawa iyon kung patuloy akong nagtatago? Ngunit bago ko tapusin ang liham na ito, isang bagay ang kailangan mong malaman. Isang bagay na magbabago ng lahat. Hindi lamang ito tungkol sa aking lihim. Hindi lamang ito tungkol sa kanya. May isang bagay na nangyari na hindi ko inaasahan. Isang bagay na bumago sa direksyon ng ating buhay. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ko ang isang tao na hindi ko inaasahan. Isang tao na may daladalang katotohanan at kasinungalingan. At ang twist na ito sa aking kwento ang siya ring magiging twist sa ating buhay. Ang taong ito ay may daladala ng katotohanan na hindi ko kaya. Isang katotohanan na magpapabago sa lahat ng ating pinaniniwalaan. Mahal ko, sa susunod na bahagi ng aking kwento, kailangan mong malaman na hindi lamang ito tungkol sa nakaraan. Ang lihim ko ay may koneksyon sa isang mas malalim na kasinungalingan. Isang kasinungalingan na magdudulot ng cliffhanger sa ating mga puso. Mahal kong Lila, alam kong hindi madali ang lahat ng ito. Ang mga taon na pinagsaluhan natin ay puno ng mga alaala, mga tawanan, mga pagtatalo, at mga pangarap na sabay nating binuo. Sa tuwing iniisip ko ang mga iyon, tila bumabalik ang lahat ng masasaya, ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay may isang lihim na hindi ko na kayang itago. Sa haba ng ating pagsasama, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit na idudulot nito sa iyo. Nagsimula ang lahat noong unang taon ng ating kasal. Bago pa man tayo magpakasal, may isang bahagi ng aking buhay na pilit kong itinatago. Isang bahagi na puno ng takot at pag-aalinlangan. May isang taong dumating sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Si Mia, ang babaeng nagbigay sa akin ng pag-unawa noong panahong hindi ko pa lubos na kilala ang sarili ko. Siya ang naging sandalan ko sa mga panahong naguguluhan ako sa mga desisyon ko sa buhay. Hindi ko sinasadya na mahulog ang loob ko sa kanya. Ang mga simpleng pag-uusap namin ay nauwi sa mas malalim na pagkakaintindihan. Alam kong mali, alam kong hindi ito tama, pero hindi ko napigilan ang damdamin ko. Noong panahong iyon, pakiramdam ko ay may kulang sa ating relasyon. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo o kung kailan ko ito aaminin. Kaya naman, pinili kong itago sa sarili ang lihim na ito, umaasang darating ang panahon na mawawala na ang nararamdaman ko para kay Mia. Ngunit habang tumatagal, lalo lang lumalalim ang pagkakagusto ko sa kanya. Dumating sa puntong nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Alam kong ito na ang pinakamasakit na bahagi ng aking kwento, ang bahagi na hindi ko kayang ipaliwanag at hindi ko kayang pagtakpan. Nagsimula akong magsinungaling sa iyo, sa sarili ko, at sa mundo. Sa bawat araw na lumilipas, lalo ko lang nararamdaman ang bigat ng aking ginawa. Hindi ko alam kung paano ko ito maisasayos nang hindi nasasaktan ng lahat. Sa bawat gabi na magkasama tayo, habang nakayakap ka sa akin, nararamdaman ko ang kirot sa puso ko. Paano ko nagawa ito sa iyo? Paano ko nagawa ito sa atin? Alam kong sa pag-amin ko ng lihim na ito, mawawasak ang tiwala mo sa akin. Pero alam kong kailangang mangyari ito, kailangan ko itong sabihin para sa iyo, para sa atin.
Hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang kasinungalingan. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pag-alam na kahit gaano pa kasakit ang ginawa ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita noon. Mahal na mahal kita ngayon at mahal na mahal kita sa kabila ng lahat. Ang kagustuhan ko na maging matapat sa iyo ay hindi na matatalo ng takot at pag-aalinlangan. Kailangan kong sabihin ito upang sa wakas ay makalaya ka sa sakit na dulot ng aking mga pagkakamali. Kailangan kong aminin ang lahat upang makapagsimula tayo muli sa kung anuman ang magiging desisyon mo. Ngunit sa likod ng bawat liham na isinulat ko, sa likod ng bawat pag-amin, may isang bagay pa akong hindi nasasabi. Isang bagay na nagbago sa lahat. Isang bagay na hindi ko inaasahan na mangyayari. Isang bagay na nagbigay sa akin ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Mahal, may isang gabi na nagbago ang lahat para sa akin. Isang gabi na nagpaalala sa akin kung gaano kita kamahal at kung paano ko nais na bumawi sa'yo. Noong gabing iyon, dumating si Mia sa bahay. Nag-usap kami ng masinsinan at sa wakas ay napagkasunduan namin na tapusin na ang hindi tamang relasyon. Pareho naming naramdaman na hindi tama ang aming ginagawa at nagdesisyon kaming magpaalam sa isa't isa. Alam kong ito ang tamang gawin, ito ang nararapat para sa atin. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, may isang bagay siyang inamin sa akin na hindi ko inaasahan. Mahal, si Mia ay buntis. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mo na ang lihim na ito ay hindi lang tungkol sa aming dalawa, kundi sa isang buhay na hindi inaasahan. Patawad, mahal, sa lahat ng sakit na dulot ng aking mga pagkakamali. Alam kong hindi ko ito mababawi, ngunit umaasa ako na sa pag-amin ko ng lahat ng ito, makakahanap tayo ng kapatawaran at pag-unawa. Alam kong sa pag-amin ko ng lihim na ito, hindi ko masusukat ang sakit na mararamdaman mo. Ngunit sa bawat salita ay kasama ang pag-asang sanay magkaroon tayo ng pagkakataong bumangon muli. Umaasa ako na sa kabila ng lahat, makakahanap tayo ng daan patungo sa bagong simula. Mahal na mahal kita, Lila, higit pa sa aking nagawa, higit pa sa aking pagkukulang. Hanggang sa muli, Liam, sa wakas nakaupo na ako sa harap ng mesa. Ang kaharap ko ay ang liham na matagal ko nang isinulat, ngunit hindi ko nagawang ipabatid sa kanya. Sa bawat salita, tila may mga multong bumabalik sa aking isipan. Mga alaala ng nakaraan na pilit kong itinatago. Mga damdaming pinipigil na lumabas. Sa kabila ng pagkakaroon namin ng mga anak at mga taon ng pagsasama, ang liham na ito ay tila isang piraso ng aking pagkatao na hindi niya kailanman nakilala. Minsan, naiisip ko kung bakit ko nga ba itinago ito. Marahil ay dahil sa takot na masira ang mundong matagal na naming binuo. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko na ito na ang tamang panahon upang ipabatid ang lahat. Ang tadhana ay tila nagbigay sa akin ng pagkakataon, isang huling sandali upang magpakatotoo. Nagsimula akong magsulat muli, hinahayaang dumaloy ang mga salitang matagal nang nangungulila sa papel. Mahal kong asawa, simula ko, habang iniisip ang mukha niya, ang mga mata niyang puno ng pag-unawa at pagmamahal na bumabalot at nagpapatahimik sa aking magulong kalooban. Matagal ko nang itinago ang lihim na ito at bawat araw ay isang pakikipagbuno sa aking konsensya. Pagkatapos ng ilang sandali, ang aking kamay ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Pinalalabas ang istorya ng mga nakaraang taon. Ang unang lihim ay tungkol sa isang pagkakamali na nagmula sa isang gabing nagkalasing ng hindi sinasadya. Ilang taon na ang nakalipas bago pa man ang aming ikalimang anibersaryo, nakilala ko si Elisa, isang kaibigan mula sa trabaho. Sa isang gabing puno ng kasayahan at kalasingan, kami ay nadala ng pagkakataon. Isang halik,
isang sandaling puno ng pagkakamali, ngunit hindi ko nagawang ipagtapat sa kanya. Iniisip ko, paano kung malaman niya ito? Paano kung ang isang pagkakamali ay maging dahilan ng pagguho ng aming pamilya? Kaya't pinili kong manahimik, umaasa na ang lihim na ito ay hindi kailanman matutuklasan. Ngunit ang ikalawang lihim ay mas mabigat. Ang mga nakaraang buwan ay hindi naging madali para sa akin. Sa kabila ng aking pagtatago, ang pagdadalang tao ni Elisa ay hindi na kayang itago. Ang kanyang pagdating sa aming tahanan noong isang linggo ay nagbigay ng bagong pagsubok sa aming relasyon. Hindi ko na siya kayang itago sa likod ng mga kasinungalingan. Ang kanyang mga mata, puno ng pakiusap at takot, ay nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang katotohanan. May anak ako sa labas, ang mga salitang bumulong sa aking isipan. Sa liham, isinulat ko ang lahat ng ito, ang mga piraso ng aking buhay na hindi ko maipaliwanag sa kanya. Ang takot sa kanyang magiging reaksyon ay patuloy na bumabalot sa akin, ngunit alam kong ito na ang tamang panahon. Hindi ko ito ginawa upang saktan ka, dugtong ko, kundi para ipakita na kahit sa gitna ng aking mga pagkakamali, ikaw pa rin ang aking pinili. Sa kabila ng aking pag-aalala, alam kong kailangan kong gawin ito. Ang pag-amin sa kanya ay hindi lamang tungkol sa katotohanan, kundi isang hakbang patungo sa pagpapalaya ng aking kalooban, isang paraan upang muling simulan ang lahat. Ang mga luha ay dahan-dahang bumaba sa aking pisngi, tila isang simbolo ng pag-asa sa kabila ng lahat. Ngunit sa huling bahagi ng aking liham, naramdaman ko ang bigat ng isang bagong katotohanan. Habang sinusuri ko ang aking mga alaala, natuklasan ko ang isang larawan na tila matagal nang nakabaon sa aking isipan. Si Elisa ay tila may hawak na ibang lihim, isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa kanyang pagbisita, may iniwan siyang dokumento, isang ulat na hindi ko agad pinansin. Binuksan ko ang liham at sa huling pahina, isinulat ko ang isang tanong na bumabalot sa akin. Bakit niya iniwan ang ulat na ito? Ngunit sa dokumento may nakalagay na pangalan, isang pangalan na hindi ko inaasahan. Ang pangalan ng kapatid ko, si Marco. Sa aking gulat, napagtanto ko na si Elisa ay hindi lamang bahagi ng aking nakaraan, kundi pati ng kanyang buhay. Nagkaroon kami ng anak, ngunit siya rin pala ay may lihim na relasyon kay Marco. Sa puntong iyon, ang mundo ko ay tila bumaligtad. Paano ko haharapin ang katotohanan ito? Ang pag-amin sa aking asawa ay hindi na lamang tungkol sa aking pagkakamali, kundi pati na rin sa mga kasinungalingang bumabalot sa aming pamilya. Sa aking isip, alam kong ang liham na ito ay magiging simula ng isang masalimuot na paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng mga tanong, mga pighati at pag-asa. Sa dulo ng liham, isang huling pangungusap ang aking isinulat. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang tahanan ko. Patawad. Sa paglipas ng mga taon, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi palaging kasing kisig ng mga kataga sa aklat. Hindi ito palaging kasing tamis ng mga halik at yakap na nagdadala sa amin sa rurok ng kaligayahan. May mga pagkakataon na ang pag-ibig ay tila isang mabigat na pasanin, isang lihim na bumibigat sa dibdib. Sa mga sandaling ito, natutunan kong ang katotohanan ay maaaring maging masakit, ngunit ito rin ang tanging daan upang makalaya. Habang binabasa ko ang aking liham, hindi ko maiwasang balikan ang mga alaala ng aming mga araw. Ang mga ngiti ni Elena, ang kanyang mga mata na kumikislap tuwing kami magkasama, at ang init ng kanyang mga palad na nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, naroon ang isang lihim na matagal ko nang kinikimkim. Isang lihim na nagbigay sa akin ng takot sa bawat araw na dumaan. Elena, alam kong sa bawat pagtingin mo sa akin ay may mga tanong na hindi mo mabigkas. Alam kong nararamdaman mo ang distansya sa pagitan natin kahit na magkasama tayo. Ngunit sa pagkakataong ito,
Nais kong maging tapat sa iyo. Pagsisimula ko sa liham habang ang aking mga kamay ay nanginginig sa kaba. Sa mga salitang iyon, nagbalik sa akin ang isang alaala. Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas nang ako'y nagising sa gitna ng gabi. Narinig ko ang mahina niyang hikbi. Hindi ko siya tinanong, natakot akong malaman ang sagot. Sa gabing iyon, napagtanto kong ang aming mga puso ay tila nagkakalayo, kahit na magkasama kami sa isang bubong. Ang lihim na ito ay matagal ko nang kinikimkim dahil sa pag-asang maayos ito ng kusa. Nakilala ko si Clara, isang kaibigan mula sa trabaho. Noong una, wala itong kahulugan sa akin, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti akong nahulog sa kanya. Hindi ko sinasadya, Elena, ngunit sa bawat araw na lumipas, naramdaman kong may mali sa atin. Sa pag-amin kong iyon, naramdaman ko ang bigat na tila bumagsak mula sa aking balikat. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang takot sa maaaring mangyari. Alam kong sa sandaling mabasa ni Elena ang mga salitang ito, maaaring magbago ang lahat sa amin. Ngunit Elena, sa kabila ng lahat ng ito, ikaw pa rin ang nais kong makasama. Ikaw pa rin ang tahanan ko, ang tanglaw sa mga madilim na gabi. Alam kong masakit ito at maaaring hindi mo ako mapatawad, ngunit nais kong malaman mo na ang aking puso ay nananatiling tapat sa iyo. Nang isulat ko ang bahaging iyon, isang piraso ng alaala ang nagbalik sa akin. Ang unang pagkakataon na kami nagkita sa isang maliit na tindahan ng mga aklat. Ang kanyang nanggiti, ang kanyang boses na tila musika sa aking pandinig. Sa mga oras na iyon, alam kong siya ang babaeng nais kong makasama sa habang buhay. Ngunit sa paglipas ng mga taon, sa kabila ng mga pangarap na aming binuo, naramdaman kong unti-unti kaming nagkakalayo. Ang lihim na ito ang nagtulak sa amin sa bingit ng pagkawasak. Sa pag-amin ko, alam kong ang aming kinabukasan ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Elena, alam kong mahirap itong tanggapin, ngunit nais kong malaman mo na sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Sana'y mahanap mo sa puso mo ang kapatawaran at sana'y magawa natin itong muling buuin. Habang isinasara ko ang liham, naramdaman kong ang hangin sa paligid ay tila bumibigat. Ito na ang sandali ng katotohanan, ang sandali kung saan kailangang harapin ko ang takot na matagal ko nang pinagtataguan. Ngunit bago ko pa man ito maipadala, may kumakatok sa pinto. Binuksan ko ito at nagulat ako sa aking nakita. Si Clara, nakatayo sa harap, may mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko na kaya. Kailangan ko nang sabihin sa iyo. Sambit niya habang ang kanyang boses ay nagbabanta na maglaho. Sa sandaling iyon, alam kong isang bagong kabanata ang magbubukas. Hindi ko alam kung ano ang dala ng kanyang pagdating, ngunit alam kong ito ang simula ng isang hindi inaasahang pagbabago. Ito ang twist na hindi ko inaasahan, ang cliffhanger sa kwento ng aming buhay. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Sa bawat pagpatak ng tinta mula sa aking pluma, tila ba bumibigat ang aking puso. Alam kong sa pagsasalaysay ko ng katotohanan, maaring maglaho ang tiwala at pagmamahal na binuo natin sa loob ng maraming taon. Ngunit alam ko ring hindi ko na kayang kimkimin pa ang lihim na ito. Ang bigat nito ay unti-unting dumurog sa aking pagkatao at alam kong kailangan kong maging tapat. Sa harap ng takot na maaaring magdulot ito ng pagkawasak, heto ako nagsusulat, umaasang mauunawaan mo. Magkaharap tayo sa hapagkainan, ngunit tila may pagitan na sa ating dalawa. Ang mga mata mong puno ng pagmamakaawa ay tila ba nagsusumamo na may iba akong sabihin. Ngunit ang katotohanan ay hindi maaaring pagtakpan ng kahit anong kasinungalingan. Sa paglipas ng mga taon, naging taguan ng ating tahanan ang lihim na aking pinili sa kabila ng mga pagkakataon na maaari ko itong isiwalat. Ang bawat ngiti mo, bawat yakap, bawat kilos ng pag-unawa.
ay naging mga paalala ng kung ano ang maari kong masira. Nagmula ang lahat sa isang pagkakamali, isang sandali ng kahinaan. Nagsimula ito bago pa man tayo magpalitan ng mga pangako sa harap ng altar. Noon ay may ibang tao sa aking buhay, isang taong naging bahagi ng aking nakaraan. Hindi ko inaasahan na sa muling pagbabalik ng taong ito ay dadalhin niya ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang anak na hindi ko nakilala. Isang bunga ng aming nakaraang pag-ibig. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin kaya pinili kong itago. Sa mga unang taon ng ating pagsasama, pinilit kong kalimutan ang lahat. Nagpatuloy ako sa buhay kasama mo, umaasa na ang nakaraan ay hindi na muling magbabalik. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa ko palayo sa katotohanan, lalo akong lumulubog sa mga pangambang dala nito, hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kayang magpanggap. Ang mga pag-uusap namin ng taong iyon, ang mga lihim na pagkikita, ang mga liham na palihim kong binasa, all of this became too much to bear. Alam kong marahil ay ito na ang wakas ng ating pagsasama, ngunit hindi ko na kayang magpanggap pa. Kailangan mong malaman ang lahat. Kailangan mong maintindihan na ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailanman naging kasinungalingan. Ngunit ang lihim na ito, ang anak na hindi ko nakilala, ay hindi ko na kayang itago. Alam kong may karapatan kang malaman ang lahat kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng ating mga pangarap. Sa liham na ito, nais kong sabihin sa iyo na ang anak na iyon ay hindi lamang bunga ng nakaraan. Siya ay isang buhay na bahagi ng kasalukuyan, isang batang nangangailangan ng pagmamahal at pagkalinga. Hindi ko na kayang magpanggap na maaari ko siyang kalimutan o ipagkaila. Ang bawat araw na lumilipas ay isang paalala na mayroon akong tungkulin na hindi ko ginampanan. Alam kong ang lihim na ito ay maaring magdulot ng sakit na hindi mo inaasahan. Ngunit umaasa akong sa kabila ng lahat, matatagpuan natin ang daan patungo sa kapatawaran. Sa pagdating ng taong ito sa ating buhay, umaasa akong magkakaroon tayo ng bagong simula. Alam kong hindi ito madali, ngunit sana ay magkaroon tayo ng pagkakataon na buuin muli ang ating mga pangarap. Sa pagtatapos ng liham na ito, nais kong malaman mo na ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Ngunit ang pag-amin na ito ay hindi pagtatapos ng lahat. Sa halip, ito ay simula ng isang yugto kung saan maari nating harapin ang katotohanan ng magkasama. Hindi ko alam kung ano ang magiging tugon mo sa liham na ito, ngunit umaasa akong sa kabila ng lahat, makakahanap tayo ng daan patungo sa kapatawaran. At sa wakas, isang twist ang nais kong ibahagi. Sa aking pagharap sa katotohanan, natuklasan ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Ang taong bumalik sa aking buhay, ang ina ng batang iyon, ay may lihim din pala. Ang anak na iyon ay hindi lamang akin, kundi anak din natin. Matagalan na niyang alam, ngunit pinili niyang itago ang katotohanan ito sa akin. Ngayon, sa harap ng pag-aamin ko, ang lihim na iyon ay lumilitaw, nagdadala ng bagong pag-asa, ngunit pati na rin ng bagong hamon. Ano ang magiging tugon mo sa katotohanan ito? Ang sagot ay hindi ko alam. Ngunit umaasa akong sa kabila ng lahat, magkakaroon tayo ng pagkakataon na buuin muli ang ating pamilya. Sa madilim na sulok ng aming bahay, kung saan ang mga alaala ay tila mas matingkad kaysa sa mga kulay ng paligid, nakaupo ako sa lumang sofa na naging saksi sa maraming taon ng aming pagsasama. Ang mga mata ko ay nakatuon sa isang piraso ng papel na tila naglalaman ng bigat ng mundo. Ito ang liham na matagal ko nang isinulat, ngunit hindi ko nagawang ibigay. Sa bawat pagtitig ko, nararamdaman ko ang paggapang ng kaba sa aking dibdib, na para bang ang bawat salita ay isang matalim na talim na nagbabanta sa akin. Alam kong darating ang araw na ito, ang araw na kailangan kong ipagtapat kay Daniel ang sarili kong katotohanan.
Sa aming mga taon ng pagsasama, siya ang naging sandigan ko, ang aking kasama sa bawat pagsubok. Subalit may bahagi ng aking pagkatao na hindi niya kailanman nakilala. Ito ay ang lihim na noong unay akala ko'y isa lamang pangkaraniwang pagkakamali. Ngunit sa paglipas ng panahon ay naging kalungkutan at takot na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Bulong ko sa sarili habang pilit na pinipigil ang pagpatak ng luha. Ngunit kailangan kong ipaglaban ang pagkakataong ito. Ang pagkakataong maging totoo sa kanya, kahit na ang katotohanan ito ay maaaring magwasak sa aming itinayong tahanan. Naisip ko ang mga araw na puno ng tawanan, ang mga gabing puno ng lambingan. Si Daniel na palaging nandiyan, handang magbigay ng suporta at pag-unawa. Sa kabila ng kanyang pagmamahal, may isang bagay na pilit kong itinatago. Ang liham na ito ay isang pag-amin na kahit sa aking sarili ay hindi ko matanggap. Danny, tawag ko. Ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Nakita ko ang kanyang paglingon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ngunit bago ko pa man masimulan ang aking pagkukumpisal, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Itinaas ko ang liham at sa isang iglap ay tila nagbago ang lahat ng aking plano. Hindi ko alam kung saan ako hahantong pagkatapos ng mga salitang nasa papel na ito. Inabot ko sa kanya at sa pag-abot niya ay nakita ko ang munting pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Habang binabasa niya, ang katahimikan ay naging mas matindi kaysa sa anumang alingawngaw. Ang bawat segundo ay tila isang taon at ang bawat tunog ng papel ay isang pagputok sa aking puso. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang katotohanan na nakatago sa likod ng mga piraso ng pangungusap. Matapos ang ilang minuto na tila walang hanggan, ibinaba niya ang liham. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit na hindi ko pa kailanman nakita. Isang lihim na anak, bulong niya, ang boses ay puno ng pagdududa. Paano mo nagawang itago ito sa akin? Alam kong hindi ito magiging madali. Alam kong ang sakit na dulot nito ay hindi madaling maghilom. Subalit sa likod ng kanyang galit, nakita ko ang isang kislap ng pag-unawa. Isang pag-unawa na halos katulad ng pag-unawa na ibinigay niya sa akin sa lahat ng aming pinagdaanan. Daniel, hindi ko alam kung paano ko sisimulan noon. Natatakot akong mawala ka. Natatakot akong masira ang lahat ng mayroon tayo. Paliwanag ko, ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit ngayon, alam ko na kailangan kong ipagtapat. Hindi ko gustong magpatuloy sa buhay na may tinatagong kasinungalingan. Tumayo siya, lumapit sa akin, at sa isang iglap ay niyakap niya ako. Ang yakap na iyon ay puno ng sakit, puno ng mga tanong, ngunit higit sa lahat, puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano tayo makakabangon mula rito, pero sisikapin kong intindihin. Sabi niya, ang boses ay puno ng tapang na hindi ko inaasahan. Subalit sa kabila ng aming yakap, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. At sa sandaling iyon, isang tawag ang dumating. Isang tawag na magbabago sa lahat ng aming pinaplano. Ang telepono ay nagring ng tuloy-tuloy at nang sagutin niya ay nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mahal, kailangan kong umalis, sabi ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. May emergency sa ospital. At sa kanyang pag-alis, naramdaman ko ang paggapang ng takot sa aking puso. Ano ang magiging kinabukasan namin matapos ang aking pag-amin? Ano ang magiging kahulugan ng aming pagsasama pagkatapos ng lahat ng ito? Ang lihim na aking itinago ay lumabas na, ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lang. Sa pag-alis ni Daniel, sa kanyang pagmamadali, alam kong may higit pa sa aming kwento na kailangan naming harapin. At ito ang simula ng isang bagong kabanata,
Isang kabanata na puno ng hindi pagkakaintindihan at pag-asa na sana'y magbigay daan sa kapatawaran. Sa wakas, narito na ang sandali. Matagal ko nang pinangarap na isulat ang liham na ito, ngunit sa tuwing hahawakan ko ang panulat, tila may puwersang pumipigil sa akin. Sa bawat pagdaan ng oras, ang bigat ng aking lihim ay lalong dumadagdag sa aking dibdib. Subalit ngayong gabi, sa ilalim ng kalmanting ilaw ng buwan, handa na akong itatak ang mga salitang ito sa papel. Mahal kong asawa, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Napakaraming bagay ang nais kong sabihin, ngunit natatakot akong baka sa isang iglap ay magbago ang lahat. Alam mo, sa loob ng maraming taon, ikaw ang naging sandalan ko, ang aking kanlungan, ang aking ilaw sa madilim na daan. Ngunit sa kabila ng ating pagmamahalan, may isang bahagi ng aking puso na hindi ko nagawang ibahagi sa iyo. Mula pa noong una tayong nagkakilala, alam kong ikaw ang aking kapalaran. Ang bawat ngiti mo ay tila sinag ng araw na sumasayaw sa aking paningin. Sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, palagi kang nandiyan, hindi bumibitaw. Subalit, sa kabila ng kasiyahang iyon, may isang alaala na hindi ko magawang kalimutan. Magbalik tanaw tayo sa panahong nagbakasyon tayo sa tag-init sa maliit na bayan kung saan unang umusbong ang ating pag-ibig. Sa isang maliit na kafe, habang umuulan sa labas, naalala mo ba ang isang estranghero na lumapit sa atin, nagpakilala at nagkape kasama tayo? Hindi ko alam kung napansin mo, ngunit sa mga sandaling iyon, tila nag-iba ang tibok ng puso ko. Siya ay si Marco, ang tao mula sa aking nakaraan. Hindi ko magawang sabihin sa iyo noon, ngunit si Marco ay isang bahagi ng buhay ko bago kita nakilala. Nagkaroon kami ng isang maikling ngunit masalimuot na relasyon. Itong alaala ng aming pag-iibigan ay tila isang anino na patuloy na sumusunod sa akin. Sa kabila ng pagtatapos namin, may mga bagay na hindi ko nagawang ipaliwanag sa kanya. Ang paglitaw niya sa bayan na iyon ay tila isang senyales na may hindi pa natatapos sa aming dalawa. Sa mga sumunod na buwan, habang tayo'y abala sa sarili nating buhay, naging tahimik akong saksi sa mga liham na patuloy na darating mula kay Marco. Ang bawat liham ay puno ng mga alaala, mga pangarap na hindi namin nagawang tuparin at mga tanong na hindi ko nagawang sagutin. Sa kabila ng aking mga pagtatangkang kalimutan siya, nagpatuloy ang komunikasyon namin. Alam kong mali ito, alam kong may mga bagay na hindi ko dapat ginawa, ngunit ang puso ko'y naguguluhan sa mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng lahat, ikaw ang pinili ko. Ikaw ang naging katuwang ko sa lahat ng bagay. Ngunit sa paglipas ng panahon, naramdaman kong kailangan kong harapin ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Hanggang kailan ko itatago ang lihim na ito sa iyo? Hanggang kailan ko ipagkakait sa iyo ang katotohanan? Ngunit sa gabing ito, habang tahimik kang natutulog sa tabi ko, narito ako. Sinusubok na isulat ang lahat ng ito bilang isang pagtatapat. Alam kong maaaring ito ay magdulot ng sakit, ng galit, ng mga tanong na hindi ko agad masasagot. Ngunit alam kong ito ay kailangan para sa ating dalawa, para sa ating kinabukasan. Ang liham na ito ay hindi lamang isang pagtatapat, ngunit isang hakbang patungo sa paghilom. Sa kabila ng aking pag-aalala, umaasa akong mauunawaan mo ang aking kalagayan, na sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang pinipili ng puso ko. Ngunit bago ko isara ang liham na ito, may isa pang bagay akong nais ipaalam sa iyo. Sa huling liham ni Marco, may isang bagay siyang binanggit na nagbigay ng bagong direksyon sa lahat. Sinabi niyang may iniwan siyang dokumento sa kanyang pag-alis, isang lihim na magbabago sa takbo ng ating buhay. Hindi ko alam kung ano ito, ngunit nararamdaman kong ito ay may kaugnayan sa ating nakaraan. Sa mga susunod na araw, balak kong hanapin ang dokumentong iyon. Alam kong ito ay maaaring magdala ng bagong yugto sa ating buhay.
ngunit kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sa kabila ng lahat ng ito, umaasa akong ikaw ay manatiling kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang katotohanan ay palaging mahirap harapin, ngunit sa kabila ng sakit na dulot nito, naniniwala akong ito ang magiging daan para sa ating paghilom. Umaasa ako, mahal, na sa kabila ng aking pagkukulang, manatili ang ating pagmamahalan, ang iyong asawa, ang pangalan mo. Sa paglagay ko ng huling tuldok, narinig kong may kumakatok sa pinto. Sino kaya ang gabing-gabi na kumakatok sa aming pintuan? Sa pag-iisip ko ng lahat ng ito, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Sa likod ng pinto, nararamdaman ko ang presensya ni Marco. Ngunit paano? Anong ginagawa niya dito sa ganitong oras? Ang mga tanong ay nag-uumapaw sa aking isipan habang dahan-dahan kong tinungo ang pinto, iniisip kung ano ang maaaring mangyari sa paghaharap ko sa kanya.